yung mga gusto nilang mangyari, isasama ka sa nakatanggap ng maleta. 'Di ba? Nakita niyo po, oh, nakita niyo estilo ho nila mga boss chief mo, sir. Wala ng kapupuntahan itong mga DDS na ito. Ubos na po ito. Kung dati po madaming pumupunta doon sa kanilang mga parali-rally, ngayon zero, nada, ubos. Ni ang yabang-yabang, 32 million kami. Pero mga bossing, 32 million po ba? Ni hindi nga makakuha ng 1 million na attendance doon sa mga parali nila 'Di ba? At eto pa ho mga kababayan, no, pumunta tayo mismo doon sa impeachment ng Vice Presidente po mga bossing. Eto saan ba uunahin natin? Eto mga boss chipamo sir si Rodriguez, no? Si Rodriguez nagpapakalat ng fake news na kesyo daw po patong-patong na criminal case yung meron daw etong si Kalilong. Si Vic Rodriguez ho yan Ngayon, pinak-check po mga kababayan. Alam ko kay Christian Esguerra itong fact check Oh, no? Pinak-check ho kay Christian Esguerra ba o sa ano? Patong-patong na kasong criminal case o criminal ang di umano'y nakasampa sa korte laban daw po kay Kalilong. Ayon yan kay Vic Rodriguez mga kababayan. No? Ayon sa isang pahayag ni Vic Rodriguez, nakita ko din po yun. Si Vic Rodriguez, mga bossing, ewan ko kung may topak na di sa ulo yan. Alam ko malapad ang noo. Pero, fake news na yung mga pinapakalat No? Biruin mo dati. Ano lang tayo, balik tanaw lang tayo. Nung nandun pa siya kay Bongbong Marcos, ano po, na ating presidente, ang daming lumabas na issue agad kay Vic Rodriguez. Naalala nyo, yung mga sugar importation? Di ba? Naalala niyo yun? Yung mga sinasabing di umano na mga pagbebenta ng upuan ng gabinete ng halagang 100 milyon para ikaw ay mapabilang sa gabinete ni Bongbong Marcos. Naging issue din po yun, di umano, ni Vic Rodriguez. Di ba, Ma'am Miel Rodriguez and kay Christian Esguerra, Fox First. Okay. Di ba, mga kababayan? Yun yung mga naging issue. Kaya hindi ko sigurado kung nasipa ba, natanggal ba, o talagang nag-resign lang si Vic Rodriguez. Ngayon, eto, sumunod, nung election period po, si Vic Rodriguez ang naghawak noong mismong resulta nung test ni Pangulong Bongbong Marcos doon po sa ipinagbabawal na gamot. At siya mismo, sa bibig niya mismo, nagsabi, negatibo ang ating Pangulo, 2 beses na negatibo ang ating Pangulo. Ano ho, mga kababayan? At humanga ako doon sa mga kakamping. Bakit po? Pagkatapos na ilabas po yung resulta, no, doon sa ipinagbabawal na gamot, no, na gumagamit daw si Pangulo, huminto na ang mga kakamping. Actually, sa kanila nang galing yan Sa mga kakamping nang galing yan. No? Huminto na sila. Nirespeto nila, iginalang nila, at sinubaybayan kung paano ba patakbuhin ni Bongbong Marcos ang ating bayan. Ngayon, nakikita po nila, no? Maayos naman pala. Magaling naman pala. No? May katutunguhan ng ating bayan. Sumuporta sila. Pero eto, si Vic Rodriguez, na siya mismong nagsabi si Bongbong Marcos ay negatibo, ngayon nandoon sa kabilang kampo, nakikibangag-bangag na din, no? Tapos eto, ang sunod na fake news daw ni Vic Rodriguez ay yung patong-patong daw po, mga kababayan, na kaso nitong si Kalilong. Sabi dito, violation of arbitrary, no? Detention violation article, delaying release, malicious obtaining, searching domicile yata ito. Medyo medyo lumabo na yung kopya natin Ayan yung mga sinasabi niyang kaso daw po, mga kababayan.
Kaso, ayan o, patong-patong ang kaso na kinakaharap ng witness na sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na si NBI Senior Agent John Mark Calilong ayon kay dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Gusto nilang sirain ang kredibilidad nito pong si Calilong, mga bossing. Pero yung 18 marites nila, yun talaga ang maraming mga kaso, mga kababayan. At mismo ang mga AFP, mismo ang ating mga kasundaluhan na ang nagsasabi na yun yung mga patong-patong ang kaso. Yung mga yun ang mga dismiss. Ngayon, nung pinak-check ko, mga bossing, wala naman palang batayan. Walang beripikadong batayan na nagpapatunay na si Calilong ay may mga pending criminal case o administrative case. Boss, Vic, makukulong ka dito sa mga pinaggagawa mong pagpapakalat ng mga fake news, sir. Dati ang taas ng tingin ko dito kay Vic Rodriguez. Ano po, isa din palang kupal. Oh, piruin mo, siguro, wala na, siguro, hindi na ako relevant, wala na, hindi na ako napag-uusapan. Makisali nga ako, no? Makisali nga ako na para mapag-usapan ulit ako, magpalabas ako ng fake news. Tapos ano, pagka nakulong, sasabihin, kung sino pa yung lumalaban sa korupsyon, siya yung nakukulong, kagaya nung kay Marcoleta. Yun yung lagi nilang sinasabi. Si Kadante po kasi lumalaban sa korupsyon, kaya pinakulong nila. Pero ang totoo, tumanggap ng 75 million. Oh, aray ko po. Mga DDS, ayaw sa korupsyon, ayaw doon sa mga bribery, etc. Pero kapag si Marcoleta na, iyakan na, hindi na matanggap. Di ba? Sayang si Vic Rodriguez. Matalino ho yan, mga kababayan. Ako, natutuwa ho ako dyan. Ano? Pero, totoo nga naman talaga na kapag ka ikaw ay nababahiran ng mga DDS or kapag ka ikaw napapasama sa mga Duterte, nagiging bopol ka na din. No? Nagiging mahina na din ang ulo mo. Ngayon, eto mga bossing, naalala nyo, ang gustong gawin ng mga DDS ay sabihin na peki po yung video ng Vice Presidente? No? Isa naman yan sa dahilan kung bakit si Robin Padilla, nasaan yung original? Nasaan yung original? Para pagmukha na tinampered na, iniba na yung bidyong ipinapakita sa mamamayang Pilipino. No, kaya ganyan yan eh. Pero ang sabi dito ni Attorney Carlo Ibanez, hindi na pwedeng i-claim ng defense na fake ang video ni Sara Duterte.